Sa panahon ngayon, unti-unti na nasisira ang ginawa ng Diyos. Nagkakawatak-watak na ang mga pamilya, kadalasan ng pinangingibabawa ng kalupitan o kasakiman ang ugnayan ng lalaki at babae. Ang daming umaharang ng divorce bill sa Senado. Ako, debate, Marcoleta versus sino ba itong puti ang buhok na nag-aaway sila. Nagkaano naman diskusyon. At pag ito'y naipasa, malaya na makagagawa ng pagpapasya ang lahat. Pag nagsawa, ayaw na. So makikita natin dito sa ating papaksahin sa umagang ito, nawa po bawat paksa ng ating nilalatag ay magsilbing inspirasyon at sumasalamin sa buhay Kristiyano ng bawat isa. At dahil sa kompetisyon sa pagitan ng lalaki at babae, nagkakaroon ng alitan at di pagkakasundo. Ang lahat ng ito ay salungat sa layunin ng Diyos para sa lalaki at babae. Kasi lalo sa mag-asawa, talagang isa yan. Magkaisa yan. Yung pag-iisip mo, pag-iisip ko, katawan mo, katawan ko, yung damdamin ko, damdamin ko. Yan, magkaisa. No? Lagi silang merong, lalo sa mag-asawa, pagkakaisa sa lahat ng bagay. Nilikha ang lalaki para gumanap ng papel sa lupa. Gagampanan naman ng babae ang natatangi at marangal na papel bilang kapukunan ng lalaki. Kasi kulang eh. No? Nakita ng Diyos lahat may kasama. Ba't itong Adan na to, malungkot? Bibigyan kita ng kapupunan. Itong kapupunan na to, yung babae nga, yun yung bubuo ng tinatawag na kasiyahan itong lalaki. Magtutulungan sila sa isa't isa mula ng dalangin ng tao, may katapatan ng sinisikap ng mga makadiyos na lalaki at babae na gampanan ang mga papel na ibinigay sa kanila ng Diyos. Merong binabanggit niya na makadiyos na lalaki at babae. Ito ang gusto natin. Tayapang buhay, wala kang maraming iniisip tungkol sa iyong karelasyon o anuman selos o hindi pagtitiwala o anumang mga bagay. Pag ang tao ay lalaki at babae makadiyos, wala ka nang aalalahanin. Pero usually, sa mag-asawa, merong hindi makadiyos. Kaya sa mga kabataan, pipiliin nyo maigi. Genesis chapter 2 verse 15, tingnan natin ang pattern ng Bible ayon sa ang dating Biblia. Kung mapapansin nyo, iba't ibang salin ang binabasa natin para sa kaliwanagan ng mga kabataan na mababaw ang salin nito. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Halaman pa lang yan. Eden pa lang yan. Pinapaalagaan, pinapaingatan. Diba? Lalo pa yung inilalang ng babae. Di lalo nang mamahalin mo, iingatan mo yan kasi katawan mo yan. Yung katawan mo ay akin, yung katawan mo ay iyo. Bakit? Pinag-isa. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Genesis 2:18. At sinabi ng Panginoon Diyos, ayan o, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Nakita niya, may kulang eh. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ay, katulong? So gagawin niya yan. Kaya na, gano'n ang ibig. So hindi po. Yung katulong niyan ay katuwang sa buhay na siyang magiging kapupunan ng kakulangan. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Kaya dalawa yan eh. Hindi kaya nung lalaki. Yung katuwang niya, yun yung magkakasama. Parang sa ganito, hindi ka pala pwedeng kumuha ng gagawa ng bahay na yung speed lang na isang mason kung mason. Hindi ka kaya eh. Pag walang helper. Yun, parang gano'n. Bakit? Paano mo iaangat yung isang gano'n? Ikaw na mason, ikaw din helper? Hindi gano'n eh. So dito makikita po natin yung prinsipyo ng Diyos. Yan ang perfect combination. Hindi kayang sirain niya kahit ano pa sabihin mong iba dyan. Na alam niyo na yung tinutukoy ko po, hindi niyo siya kayang sirain niya. Gawa ng Diyos yan. Yan ay perfecto nung hindi pa sila nagkakasala. 2:21. At hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at sinatulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilo ng laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala sa lalaki. Kaya ang prinsipyo ng Bible,
yung dalawa magiging isa. Bakit magiging isa? Eh, kinuha yung babae sa lalaki. Isa eh. Sa atin, 1 plus 1 equals 2. Sa Diyos, hindi. Yung dalawa sa atin, sa bilang natin dito sa lupa, dalawa. Sa Diyos, isa yun. Yung 1 day sa atin dito, ay 1,000 dito, sa atin 1,000 na araw, sa Diyos, isang araw. Kaya magkakaiba tayo ng matematika. Ano ha, pagdating sa kadyusan, kasi mahirap abutin ng Diyos eh, malawak siya, matalino siya. Lamang ang kanyang isipan sa atin. Sa madaling salita ay ginawang isang babae. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out of the man's ribs and closed up the opening. Then the Lord God made a woman from the rib, and He brought her to the man. Napakaganda ng pinagkuhaan. Kaya nga, sa napakaraming babae, napakaraming lalaki, magugulat ka, ang layo-layo. Nagkatuluyan si from Bulacan to Mindoro. Nagkatuluyan si from Bulacan to Pangasinan. Layo, nahanap mo. Layo. Diba? Isang laman. Genesis 2:23. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto. Diba? At laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae. Bakit? Sapagkat sa lalaki siya ito. Ang galing ng pagkalalang ng Diyos. Kaya yan dalawang mag-asawa niya, marami naman, damdamin silang mahirap paliwanag. Ano? Yan, silang dalawa yan. So tuwang-tuwa si Adan nang makita niya ang magandang nilalang na ito. Ano pat nasabi niya, ito sa wakas ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Wala nang ibang pinakamagandang nilalang. Siyempre, number 1. Kasi iba, saan ba kukuha tayo ng mga itsura eh? Yan ang nanay natin, hindi naman si Maria. Babasahin natin. Nasa nilagay sa Genesis, siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Diba? Kaya sa paningin ng Diyos, wala sa atin yung kagaya ng sinusuri natin yung tao. Pangit to, ganito to. Hindi, sa Diyos lahat maganda. Bakit? Ay pag tinapos natin yung Genesis nakalagay doon, at lahat ng nilalang niya ay mabuti. Maganda lahat. Ano ba? Nung pagkatapos ng paglalang. Genesis 2:24. Ito yung prinsipyo ng dalawa na pinag-isa. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ang ganda ng ginawa ng Diyos. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Yung tatalunan sa Senado, may mababasa ba sa Bible na till death do us part? Sabi kay Marcoleta, ilagman niya tayo. Si ano po ba? Ayun, si Lagman naman, puti ang buo. Wala kang mababasang till death do us part, no word for word. Pero may nakalagay sa Matthew 19:6. Ang pinapagsama nga ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Till death do us part. 1 Corinthians chapter 7, verse 10. 1 Corinthians chapter 7, verse 39. Yan yung mga nakalagay dyan ng mga till death do us part. Ano? Pero word for word, wala. So makikita po natin dyan ay yung dalawa na yan ay naging one flesh. Ang lalaki at babae ginawa ng Diyos para sa isa't isa. Kaya hindi masisira yan, lumipas man ang panahon. Sa pagsimula pa lang ay nais ng lalaki at babae na sila'y magkasama. Nagmula sa Diyos ang pagnanais na ito, nakita ng Diyos na hindi mabuti para sa unang lalaki na si Adan, na manatiling nag-iisa. Kaya gumawa ang Diyos ng isang katulong. Ano yung katulong? Kasama. Para sa kanya, bilang kapupunan ng buong pagkatao. Kaya may babae. Ano po? Kala kasi ng ibang lalaki, kaya nyo lahat. Hindi. May kahinaan din kayo. Ano po? Yung babae ang magpupuno ng inyong kahinaan. So sa panahon ngayon, 2024, marami nang nabago pagdating sa kababaihan. Ang mga babae kasi ngayon, parang ng mga lalaki. Ano po? Iba na eh. Kung meron tayong tinatawag at kilalang si Superman, di ba? At meron din tayong kilalang Super Dad. Kasi puro super yan eh. Kasi ito yung mga ama na talagang kita mo yung karyo ng kamay, gagawin lahat para sa kanyang pamilya at anak, masisira yung kanyang kamay.
Iaalay niya yung kanyang buong lakas at buhay para sa kanyang anak.